kapuso, humanda na sa isang napakainit, sanga-sangang debate ito kapag nalaman ng isang ina na napagpalit ang kanyang anak makalipas ang 10 taon. Dapat pa ba niyang bawiin ito sa nakilalang ina? Yan mismo ang pagdedebatihan. Pero bago po yan, panoorin na muna natin ito. Mahirap. Ang pinakamainit na love team ng Primetime TV. Ang tambalang subok ang tibay sa harap at likod ng kamera. Nagsimulang subaybayan ng publiko sa Marimar. Pinagtibay ang pagsasama sa Jezebel. Naging selyado ang tambalan sa ang babaeng hinugod sa aking kanya. At ngayong 2010, patutunayan ni Dingdong Dantes at Marian Rivera ang kanilang pag-iibigan sa Endless Love. Actually, nung time pa lang ng Darna, sinabi na sa amin na may bago uli kaming soap na magkatambal kaming dalawa. So, dun pa lang alam na namin at sobrang excited kami na gawin talaga itong Endless Love. Naging hit siya dati sa atin. And ganun talaga yung timpla ng panlasa ng ating viewers, Pinoy viewers. And maganda kasi hindi masyadong common yung ganung klaseng istorya. Ito ang kwento ng dalawang sanggol na aksidenteng na ipagpalit sa ospital. Ang isa ay lumaki sa yaman, ang isa naman ay naging sadsad sa kahirapan. At nang dumating ang panahong lumabas ang tunay nilang kalagayan, biglang nagbago ang takbo ng kanika nilang kapalaran. Siguro if ever na mangyari yun, hanapin mo talaga yung totoo mong anak. Ngayon, kung yung pag-uusap niya na okay naman siya doon, at least nakilala ka niya, maganda yung kinalalagay niya, siguro magiging happy ka na para sa kanya. At the end of the day, magdidesisyon dyan yung bata kung saan siya magiging masaya. Matapos maipalabas, iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao. Pero sa ating batas, ang mga batang nahiwalay sa tunay na magulang, mapupunta sa kanilang tunay na kadugo. Gustuhin man nila ito o hindi. Kaya ang mainit na debate natin ngayon, kapag nalaman ng isang ina na napagpalit ang kanyang anak sa anak ng iba, dapat pa ba niyang bawiin ito sa nakalakihang ina? Mga kapuso, kilalanin na natin ang dalawang magkatunggaling grupo. Sa grupong nagsasabing, oo, dapat bawiin ang anak sa kinikilalang ina, no? Babawiin mo yun after 10 years. Kasama natin ang kapusong celebrity mom na si Carlene Aguilar at si Pe Alba. Yan! Dapat bawiin pa rin ang sariling anak dahil syempre, kung ikaw ang tunay na ina, dapat mabalik sa'yo yung anak mo. Diba? Aba, Okay? Laban kung laban, bawi kung bawi, anak na galing sa'yo, bawiin mo ng todo! At mula naman sa grupong naniniwalang hindi na dapat bawiin ang anak sa kinilalang ina nito, kasama natin ang kapuso celebrity mom, si Sherilyn Reyes at si Raquel Bernardo. Para sa akin, wag nang bawiin yung totoong anak kasi iba na yung kinilala mong anak, yun na yung pagbuhusan mo ng pagmamahal eh. 'Di ba? At yung anak mo na totoo, iba na rin yung kinilala niyang magulang. So, wala na bawian. Doon na siya sa kilalang pamilya. Wag na ang bawiin pa. simulan na natin ang debate muna kina Sherilyn. Oh, go. Fight! Para sa akin, hindi na kailangan na bawiin ko eh. As long na alam niya na ako yung tunay niyang nanay at alam ko na ako yung, siya yung tunay kong anak, hindi na kailangan eh. Lalo na, at mahirap para sa isang mahirap para sa isang anak na bigla mo lang babawin yung anak mo doon sa kinagis na niyang magulang dahil ando doon na yung bonding time eh. Paano kung maraming mga moments na happy moments na napagdaanan yung anak mo doon sa kinilala niyang mga magulang, di ba? Yes. May sasabihin sa'yo si ate, labanan mo. Sige, Para fight. sa akin, Babawiin ko yung sarili kong anak dahil anak ko yan eh, kahit anong mangyari, anak ko yan siya. Ipaglalaban ko siya kahit lumaki man sa ibang magulang, at least anak ko pa rin siya. Babawiin ko talaga Iba siya. pa rin yung lukso ng dugo. Tsaka dapat kung ano ang iyo, akin. Kanya-kanya. halimbawa si Calix, 10 years old na. Tapos nalaman mo hindi mo totoong anak, ibibigay mo sa totoong magulang? Ako hindi kasi yung halimbawa si Pawi, 10 years or 11 years old, nalaman ko hindi pala akin, hindi ko ibibigay yan. It is important na magkaroon ako ng relationship with my biological child, pero hindi ko ibabalik yung kinilala kong anak for 11 or 10 years.
syempre, kasi Ay. iba naman yun. Dahil kailangan mo talagang ibalik kahit ano mangyari. Hindi ko masabi Tulungan dahil mo, si tulungan Calix, mo. hindi ko maisip na hindi ko siya anak, hindi ko matatanggap yun. Hindi mo nga alam eh. Alam ko! Dahil, Car, hindi mo alam. 'Di ba? After 10 years, saka mo nalaman. Paano nga kung nalaman syempre mo? mahirap yun, pero kailangan mong tanggapin na kailangan mong i-let go Kung mahal mo talaga yung, kahit hindi mo siya yung tunay anak, kailangan mo siyang i-let go, na ibigay siya sa tunay na nanay niya para din maramdaman niya yung pagmamahal ng tunay na ina. Okay. Okay, tama yun. Pero sandali. Age of reason na kasi. Actually, sa 7 years old, age of reason na yun eh. So, Correct. at 10 years old, tanungin mo ang anak mo, yung totoong anak mo, gusto mo bang bumalik sa totoong Yan. mong magulang? Oo. You have to take into consideration kung anong mararamdaman ng anak mo. Kasi ikaw yung kinilalang magulang, baka ayaw ka rin namang iwan. Tapos ibibigay mo sa totoong nanay. Syempre, understood na yon kasi ikaw yung kinalakihan. Pero syempre, kailangan mo pa rin i-explain sa kanya bilang nakakatanda na ito ang tunay mong ina, ganun. Aha. Ayun, kailangan mo lang i-explain. And matatalino na yung mga bata ngayon. So, Alright. ayaw. Kung gusto, edi, alam mo yun, magpapalitan lang naman tayo. Ay, maganda. Ako na, sandali ha. Oh, paliwanag ang magkabilang panig habang tumatagal. Iinit ang iinit ito. Pansamantala muna natin puputulin ito at itutuloy ang bangayan ng dalawang grupo sa Bangayan. pagbabalik ng Mel and Joey. Balitang takan. Jose Sisto, bakit ka nandito? Baka makita ka ni Papa. Saan tayo pupunta? Tatawag tayo. Nakahanda na ang lahat. Sa linggo, habang nanananghalian ang lahat, itapanan kita. Hindi maaari. Bakit? Party Pilipinas yun. Party Filipinas all around the world. Put your hands together, every boy.